Tinanong ko kung saan siya galing. Sabi niya galing daw siyang Patnanungan. Sumakay siya ng AH para pumunta sa lola niya sa Lucena. Ngunit wala siyang pamasahe. Kaya pinababa daw siya ng konduktor ng AH. So mga Kamordan Treasures, ako sana ay magwi-withdraw sa bayan ng Real. Dahil ako'y wala na ngayong cash. May nadaanan akong isang binatilyo na iba ang mukha sa akin, dayuhan ito. Kaya ang ginawa ko, hinintuan ko siya dahil tingin ko ay may hinahanap. Tinanong ko kung saan siya galing. Sabi niya galing daw siyang Patnanungan. Sumakay siya ng AH para pumunta sa lola niya sa Lucena. Ngunit wala siyang pamasahe. Kaya pinababa daw siya ng konduktor ng AH. Taga saan ka nga, bro? Nanongan po. Nakasan mo, Patnanungan? Nanongan. Okay, bakit naglalakad ka? Ay, wala ba akong pera? Oh, di ba sabi mo sumakay ka ng AH? Sumakay ka ba ng AH? Opo. Tapos pinababa ka? Oo. Oh, saan ka pa pupunta? Sa tita ko po. Saan sa tita mo? Doon po malapit po sa ospital na malaki. Sa Lucena? Oo. Okay. So, saan ka galing? Galing pa ako dyan sa Tignuan. Tignuan? Oo. Oh. Kala ko Patnanungan. Oo nga po. Patnanungan. Galing ka sa taga Patnanungan ka talaga? Oo. Oh, sino mayor doon? Direk po. Direk, ang mayor. So mayor, totoo bang si Mayor Direk ikaw sa Patnanungan? Kasi di ko na po kayo kilala. Pati nga ng ID mo. Pakita mo sa camera. Yan. Okay. So, ano laman ng mga bag mo? Kumot lang po. Pati nga ng bag mo. Wag mo nang buksan. Yan. So, wag mo nang buksan. Kumot daw ang laman ng kanyang bag. Kumain ka na, hindi pa? So, hindi pa siya nag-aalmusal. Kaya ang gagawin daw niya, babalik siya sa Patnanungan. Ngunit wala siyang pamasahe. Talagang mapipilitan ako mag-withdraw ng maliit na halaga, mga Kamordan Treasures. Tutulungan po natin ito para ito ay makabalik sa kanyang patutunguhan dahil pinababa daw siya ng AH kasi nga wala siyang pamasahe. Sino mga kamag-anak mo sa Patnanungan? Sila Nori po. Nori? Karinyo po. Karinyo? O, sino kapitan mo sa barangay nyo? Si Philip po. Ano apelyido? Labunga po. Okay, ang kapitan nyo ay si Philip. Oo. So hindi naman kita kilala. Nakita lang kita at nakuha kita sa kalsada. Dahil pasalamat ka, wala akong angkas. Yan o. Wala akong angkas. Kaya kita hinintuan. At siguro bilang malit na tulong ay bibigyan na lang kita ng pamasahe mo para makabalik ka sa inyo. So wag kang luluwas ng ibang lugar kung hindi mo kabisado. Hindi pa daw po niya kabisado ang Lucena. Kaya babalik lang daw po siya at baka siya maligaw dahil wala nga siyang pera. Hindi po ito taga dito. Kilala ko po ang mga taga dito sa amin. No? O, maghilaw ka. O, babalik na po ako sa Patnanungan, sabi mo. Babalik na po ako sa Patnanungan. Okay, ano nga pangalan mo? Jun po. Julito. Julito. Karinyo po. Julito, Karinyo. O, sige ha. Bibigyan kita mamaya ng pamasahe mo papuntang Patnanungan. So, ihahatid muna kita sa bayan. Dahil nandun ang ATM, doon ako pwedeng mag-withdraw ha. Okay. At habang kami ay bumabiyahe patungo sa bayan, ay patuloy ko siyang tinatanong at ini-interview. Ngunit ako ay may napansin sa kanya, paiba-iba ang kanyang sagot. At naisip ko, papunta nga pala siya ng Patnanungan, yun po ay tawid dagat, yung isla na sinasabi niyang taga roon siya. Naalala ko, pwede ko sanang kausapin o pupunta sana ako sa Coast Guard upang makiusap na bigyan siya ng passes upang malibre sa pamasahe ng bangka pauwi sa kanila. Ngunit nang sabihin ko sa kanya na ikukuha kita ng passes, makikiusap ako sa Coast Guard para makalibre ka, ay tumanggi na siya. Ang sabi niya, hindi na lang daw siya uuwi. Ngunit bago yon ay nagtanong siya sa akin habang kami tumatakbo, ikaw ba ay vlogger na tumutulong? Ang sabi sa akin. So nag-isip ako na bakit may idea siya na ako ay vlogger. Sapagkat sabi ko nga sa kanya, pwede ba kitang videohan habang tayo ay nag-uusap. Pumayag naman po siya. At nung pagtanggi niya sa akin para ikuha ko siya ng passes o makiusap ako ng passes sa Coast Guard, ay nagduda na po ako sa kanya.
iniisip ko nga baka ito ay naligaw, kaya siya ay gumagala sa aming lugar. Pangalawa, naisip ko, dadaling ko sana siya sa police station. Papa-interview ko siya sa police doon, ibibigay ko siya sa investigador, makikiusap ako, para kung sakali man na siya ay naliligaw nga. Kasi, hindi naman po tayo sinanguhusga, ang tingin ko po sa kanya, para po siyang walang masyadong alam, ano po, o hindi po talaga siya nakapag-aral ng maayos. Kaya, inisip ko baka siya ay naliligaw, nahihiya lamang magsabi na siya ay naliligaw. Kaya, ang sabi ko, gusto mo dalhin na lang kita sa police station. Hihingi tayo ng tulong para, halimbawa kung ikaw man ay naliligaw, ay matulungan ka nila na makauwi sa inyo. Bigla po siyang tumanggi ng matindi sa akin. Ang sabi niya, ayaw daw po niyang pumunta sa pulis. Sabi ko sa kanya, pupunta tayo sa pulis. Sabi niya, ayaw ko sa pulis. So, doon pa lamang po ay nagduda na naman ako sa kanya. Hindi po tayo sa nanguhusga, pero isa lamang po ang aking mindset. Kapag ang isang tao ay ayaw humarap sa mga otoridad, sa alagad ng batas, isa lamang po ang dahilan niyan. Maaring siya po ay may tinatagong hindi maganda. Kasi ang isang tao, kahit saan pumunta, hindi po yan matatakot sa mga alagad ng batas kung wala namang itinatagong hindi maganda. So kung ako man ay nagkakamali, sa aking iniisip ay at least na i-video po natin ang batang ito. Na ang sabi niya, siya daw po ay galing sa Patnanungan, taga Patnanungan siya, sumakay na bangka, sumakay ng AH, ang AH Buhay Bus, biyahing Lucena dito sa amin, upang bisitahin ang kanyang lola. Ngunit pinababa daw siya ng AH dahil wala daw po siyang pamasahe. Ngunit sa akin pong pag-aanalisa sa kanya ay para pong hindi siya nagsasabi ng katotohanan. So kung ako man po ay nagkakamali, ay malalaman po natin yan sa mga komento ng lahat ng ating mga manunood. Ang sabi niya, siya daw po ay taga Patnanungan. Okay? So, malay po natin kung ang taong ito ay naliligaw nga, at least makatulong po tayo na siya ay mahanap ng mga kamag-anak po niya. At kung ako man ay nagduda sa kanya, hindi naman po yung mawawala sa aking isip dahil paiba-iba po siya ng statement sa akin. At yung pangako ko sa kanya na bibigyan ko sana siya ng pamasahe niya ay hindi ko na po itinuloy kasi 500 po ang pamasahe dyan sa Tawid Isla. Ang sabi niya sa akin, 500 daw pamasahe. Tapos sinabi pa niya, plus daw yung pagkain niya. So nagdemand na po siya para pong hindi po yan ugali ng taong walang alam. Para po siya nag-aalam-alaman, para lamang po sa aking analisa. Para pong siya ay nag-aalam-alaman lamang. So ulitin ko po mga Kamorlan Treasures, masarap pong tumulong sa kapwa, ngunit masakit kapag ikaw ay tumulong na, naloko ka pa. Okay? So, ngunit ipaalala ko sa inyong lahat, wala tayong dapat sisihin. Kung tayo man ay naloko ng sino man, wala po tayong dapat sisihin, kundi ang ating sarili. Sapagkat kung walang nagpapaloko, ay walang manloloko. Hindi po masama na tumulong sa kapwa at iyan po ay napakaganda. Ngunit ang lagi pong paalala ng Biblia, huwag ka pong maghahagis ng perlas sa baboy. Okay? Ibig sabihin, huwag mo pong sasayangin ang iyong tulong. Hindi po ako nanghuhusga na ang taong ito ay manloloko. Ngunit hindi po siya pumasa sa aking patakaran. Ika nga nila ay SOP, Standard Operating Procedure. Hindi po siya pumasa sa aking pag-interview sa kanya, kaya kinansel ko po ang aking pagtulong na bibigyan ko sana siya ng pamasahe. Pero, binigyan ko pa din po siya ng panggastos po niya. At bukod doon, pagkatapos noon, nawala na po ako sa kanya ng gana at siya po ay binitawan ko na. Sabi ko sa kanya, hindi ko na ibibigay
yung pangako ko sa iyo, pero bibigyan pa din kita ng panggastos mo. Kaya siya po ay binitawan ko, at kung may mga nakakakilala sa inyo sa kanya, ay mag-comment po kayo sa ating video. Marami pong salamat, at nawa ay makatulong ang video ito sa taong ito.